Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel, kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa relasyon, love, diskarte sa buhay. Ka-Diskarte Chicks, ilang beses mo na bang naramdaman na parang standby ka lang? Yung tipong pag bored siya, ikaw ang tatawagan. Pag may kailangan siya, ikaw ang tatakbuhan. Pag nag-away sila ng jowa niya, ikaw ang listener. Pero pag okay na sila, parang nawala ka na bigla sa radar niya. Alam mo ba, ka-Diskarte Chicks, napakaraming lalaki ang biktima ng ganitong senaryo. Yung tipong akala mo special ka. Akala mo may pag-asa. Pero ang totoo, isa ka lang pala sa mga backup plan niya. Ouch, di ba? Masakit yan, pero huwag kang mag-alala. Diskarte Chicks, nandito ako ngayon para buksan ang mga mata mo. Para hindi ka ulit ma-fall sa ganitong bitag. Kasi deserve mo ang tunay na pagmamahal. Hindi yung pang-filler lang. Kaya sa video na to, sisilipin natin ang 10 palatandaan na ginagawa ka lang backup ng babae. Kung mapapanood mo to, magkakaroon ka ng clarity at higit pa sa lahat, magkakaroon ka ng power para mag-decide kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. Excited ka na? Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan naabot ng ating diskarting usapan. At syempre, huwag mong kalimutan i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Alright, Diskarte Chicks, let's dive deep into these signs. Ang bawat isa nito malaking senyales na baka hindi kanya nakikita bilang long-term partner, kung di isang option lang. Sa number 1, hindi kailanman siya nag-initiate ng plans o kumustahan. Ikaw lagi ang unang nagte-text, unang nagtatanong kung kumusta siya, unang nag-aaya ng date, pero siya, bihira o halos walang initiative. Para bang okay lang kung kausap ko siya, pero kung hindi, okay lang din. Ito yung classic na senyales na kung hindi ka kikilos, hindi rin siya kikilos. Back up ka lang, kaya hindi ka niya priority. So number 2, bigla siyang sumusulpot kapag may problema siya o malungkot siya. Kilalang-kilala natin to, di ba? Biglang may text, "Hi, kumusta?" Pagkatapos, lalabas na ang kwento ng problema niya sa jowa niya, sa pamilya niya, sa trabaho niya. Para kang emergency hotline. Pero pag naayos na ang problema niya, o pag okay na sila ng jowa niya, bigla kang nagiging ghost. Wala na ulit paramdam. Masakit. Oo, bakit? Kasi backup ka lang, Diskarte Chicks. Sa number 3, madalas niyang kinukumpara ang sarili mo sa ex niya o sa current na nanliligaw sa kanya. Or worse, sa boyfriend niya. O eto, yung tipong sasabihin niya, ay parang si Mark din yan. Ganyan, o kaya mas gusto ko sana yung ganito, katulad ni ano. Ang ibig sabihin niyan, hindi kanya nakikita as a unique individual na karapat-dapat para sa kanya. Isa ka lang benchmark, isang comparison, ginagamit kanya para lang ma-validate ang sarili niya o para mag-isip kung ano ba talaga ang gusto niya. You're just a measuring stick. Sa number 4, walang consistent na schedule ang dates nyo. Yung tipong bigla lang siyang mag-text na, "Uy, free ako later. Tara, kain." Tapos, kung ikaw naman ang mag-aya, lagi siyang busy o may rason. Walang definite plans. Walang commitment. Bakit? Kasi pinagkakasya ka lang niya sa bakanteng oras niya. Sa spare time
niya. Kung priority ka, may time siya para sa'yo. Hindi yung ikaw ang kumikater sa schedule niya. Sandali lang mga ka-Diskarte Chicks, bago po tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na, para mas marami pa tayong madiskarteng pag-uusapan sa susunod. Sa number 5, hindi kanya pinapakilala sa mga mahalaga sa kanya. Pamilya, close friends. Ito ang malaking red flag, Diskarte Chick. Kung serious siya sa'yo, ipapakilala kanya sa mga importanteng tao sa buhay niya. Sa pamilya niya, sa matatalik niyang kaibigan. Pero kung hindi, at parang tinatago kanya, o nag-iba siya ng topic pag nababanggit mo ang family o friends niya, baka nga, back up ka lang. Baka may iba siyang ipinapakilala o baka hindi pa siya ready na maging seryoso sa'yo. Number 6, paulit-ulit ang pattern ng on again, off again relationship nila ng ex niya o current boyfriend niya. Yung tipong paghihiwalayan sila, tapos lalapit siya sa'yo, magiging ka-text, magiging kausap, tapos bigla na lang silang magkakabalikan. Tapos ikaw, back to square one. Parang roller coaster ride. Pero, ikaw yung nasa baba lagi. Kung nangyayari to, malinaw na ikaw ang safety net niya. Ang pagsalba niya, pag bumagsak siya, hindi kanya nakikita bilang sarili mong halaga. So number 7, palaging tungkol sa kanya ang usapan. Kung kayo ay magkausap, siya lagi ang topic. Ang problema niya, ang emotions niya. Pero pag ikaw naman ang magkwento tungkol sa'yo, bigla siyang mawawalan ng interes o magpapalit ng topic. Ito ay senyales na hindi siya invested na kung sino ka bilang tao. Kailangan ka lang niya para makinig sa kanya, hindi para makipag-ugnayan sa'yo. Sa number 8, ang interaction nyo ay puro online lang o sa madilim na sulok. Madalas kayong mag-usap sa chat, sa text o sa calls. Pero pagdating sa face-to-face, ayaw niya sa mga public places kung saan kayo makikita. Mas gusto niya sa mga tagong lugar o kaya sa bahay ninyo. Ang ibig sabihin niyan, ayaw niyang makita kayo magkasama ng ibang tao. Hindi niya kayang i-claim ka in public. Bakit? Kasi nga, baka may iba. Number 9, hindi siya nagbibigay ng clarity tungkol sa status ninyo. Nagtanong ka na ba? Ano ba tayo? Tapos ang sagot niya, huwag mo na munang isipin yan. O kaya, just go with the flow. O basta masaya ako, kasama ka. Ito ang classic backup line. Diskarte Chicks, ayaw niya magbigay ng commitment. Ayaw niyang lagyan ng label ang samahan nyo. Bakit? Kasi kung may dumating na mas maganda, madali kang iwan. Walang pananagutan. Hawak ka lang niya sa dulo ng daliri niya. So number 10, iba ang kanyang salita sa kanyang gawa. Sinasabi niya, ikaw lang ang mahalaga. O ikaw ang gusto ko. Pero ang actions niya, iba. Sabi niya, magkikita tayo. Pero hindi naman nangyari. Sabi niya, miss na kita. Pero hindi naman nag-e-effort makipagkita. Ito ang pinakamalaking senyales. Mas maniwala ka sa actions kaysa sa salita. Kung sinasabi niya na importante ka, pero ang ginagawa niya ay pinaparamdam na option ka lang, then you are just a backup. Grabe, di ba? Ang daming lalaki ang nakaka-relate sa mga signs na yan. Ngayon, ka-Diskarte Chicks, baka tinatanong mo, ano naman ang gagawin ko ngayon? Simple lang ang sagot. Kapag nakita mo ang mga senyalis na to, kailangan mong tingnan ang sarili mo. Tanungin mo, deserve ko ba to? Deserve ko ba na maging backup lang? Ang sagot dyan, ka-Diskarte Chicks, ay hindi.
Deserve mo ang isang taong magpapahalaga sa'yo. Isang taong pipiliin ka, isang taong magbibigay sa'yo ng security at respeto. Hindi mo kailangan makipaglaban sa isang taong hindi ka pinipili. Ang mahalaga, piliin mo ang sarili mo. Kaya, kung may babae kang pinanghihinala ang ginagawa ka lang backup, eto ang challenge ko sa'yo. Lumayo ka muna. Mag-set ka ng boundaries. Huwag kang maging available lagi. Observe mo kung hahabulin ka niya. Kung hindi, then you have your answer. And that answer is your freedom to find someone who truly deserves you. Huwag mo nga hayaang mawala ang self-worth mo para lang sa isang taong hindi ka pinapahalagaan. Tandaan mo, Diskarte Chicks, ang pagmamahal ay hindi isang laro ng backup at main. Ito ay pagpipigayan at pagpipilian, kaya maging matalino sa pagpili. Kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong sa'yo, malaking tulong sa akin kung mag-like ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Diskarte Chicks, ano pang iniintay mo? I-click mo na yan at i-hit mo rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapan tungkol sa love, sex at relationships na para sa mga Pinoy men. Share mo rin to sa mga tropa mong baka ginagawa lang. Malay mo, makatulong ka rin sa kanila. Comment down below kung ano sa mga signs na to ang pinaka na-experience mo. At anong ginawa mo para makaahon? Gusto kong malaman ang kwento mo. At syempre, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Noel Joseph Melegrito from Angeles City, Fernando Roque from Bataan, Nolasco Passion ng San Roque na Cavite, Carlos E. from Washington State, Edgar Cupo, Nemesio Di Manzana, Mahinang Nilalang, Rolando ng Isabela, Jonas Pangilinan from Germany, Ulysses Alovera ng taga Sabay Negros Occidental, Benjamin Crisostomo watching from West Africa, Robin Relbaf from Kamsur, Aslan Anwar ng Kuala Lumpur, at kay Alfredo Roldan from Quezon. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. At para naman sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.